Kamusta po muli mga katambay? Si Kamano po ang inyong lingkod. Happy weekends po sa lahat. Nagbabalik po tayo para magkomento po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, umuugong po ito mga katambay, lalo sa social media. Yung issue na tatanggalin daw po sa pwesto si Mayor Baste o papalitan mga katambay. Ito po ang kukomentuhan natin ngayon mga katambay kung bakit umuugong ang balita nito. At pakinggan po natin dito sa One Balita po ng Mindanao mga katambay. Sa Davao City, ito po, ang isang pahayag po ni dating sekretary din po na si Harry Roque mga katambay. Dito sa balita, pakinggan na po natin at tayo po'y magkomento mga katambay. Gibutyag karon ni kanhi Malacañang spokesperson Harry Roque nga suspendihon daw si Davao City Mayor Baste Duterte. Atong Siron ang report ni John D. Esteban. Impeach ang Sa social Sara media post ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque kagahapon Hunyo 6, gibutyag niini nga sunod matod pa isuspende sa gobyerno si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kini human ang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Davao del Norte ug Davao del Sur kagahapon. Ang posibleng suspensyon nagsumikad matod pa sa tira ug banat sa mayor patok sa presidente ato sa maisog rally. Kay numduman nga gitawag sa mayor ang presidente nga tamad o gihagit nga munaog sa pwesto ato sa maong rally sa Davao City. Hindi po ito haka-haka. Ito po ay katotohanan. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Dugang ni Roque, isunod daw niini ang pagpapriso kag kanhi President Rodrigo Duterte o pagpatanggal sa pwesto kag Vice President ug Deputy Secretary Inday Sara Duterte. Susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at siyempre dahil hinabon nila si VP Sara, ang pagpapakulong kay VP Sara para sa ganon habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Sa karon wala pa itubag ang Department of Interior and Local Government o ang Malacañang kalabot sa mga aligasyon. Bisan ang Davao City Hall ang wala pa'y kumpirmasyon sa gingong suspension sa mayor sa syudad. Ako si John D. Esteban. Yan po mga katambay, yan po yung balita po na umuugong sa social media, lalo po sa pangunguna po ni dating Secretary Harry Roque mga katambay. Napakabigat pong pahayag po ito ni Secretary Harry Roque. Dahil sa nakikita daw po niya. Ito po ay opinion po ni dating Secretary Attorney Harry Roque mga katambay. Dahil po siguro mga katambay sa nakikita niyang sitwasyon sa ating gobyerno na lahat po di umano nang nakakita po ng nangyayari sa ating bayan at nagpapahayag ng kanilang saloobin at laban di umano dito sa gobyerno natin ngayon mga katambay. Nagkakaproblema po mga katambay. Lalo po di umano ro sa mga nagiging supporters ng mga Duterte mga katambay. Lalong-lalo na bigyan natin ng komento yung halimbawa, for example, yung nangyari po sa Davao del Norte, isang gobernador po mga katambay. Bigla-bigla po na ilang araw lang, linggo, nung matapos po yung mga pahayag na nakita po natin ang nangyari na nagkaroon po ng trahedya sa Davao del Norte, di po ba? Yung pagbaha, tapos landslide po, nagaling po sa kabundukan at pinuri po ng gobernador ng Davao del Norte, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Talagang ang sinabi po nung una nung mga panahon na yon na hindi pa natatanggal sa pagiging gobernador, yung gobernador ng Davao del Norte. Ano po naging issue no mga time na yon mga katambay, ang tulong po na nanggagaling sa Office of the Vice President ay hindi na kailangan mag-request, di ba? Lumabas po yung issue na yun na putok sa balita po ng mga panahon na yon na sa opisina po ng presidente kailangan po bago po ilabas ang ang tulong ng gobyerno, kailangan po munang mag-request ang LGUs mga katambay, di po ba? At halos di umano napahiya po ang administrasyon po ng Pangulong Marcos noong mga time na yon dahil yun po isang trahedya at sinasabi po ng mga eksperto at mga nakakasuri at nagsusuri po sa ating gobyerno ngayon, ibang-iba po nung panahon
ni dating Pangulong Duterte. Dahil daw po noong panahon ni dating Pangulong Duterte, tulong muna at wala nang request. Di ba? Yun po ang nangyari at nagiging basihan din di umano sa komento ni Kamanong na ito po si Mayor Baste ay nakikita po natin ang pagbatikos niya sa ating gobyerno dahil sa nakikita niyang kulang na kulang ang tugon. Nakikita niya ang pagtugon at ang mga issue na kinaharap ng Pangulong Marcos, lalong-lalo na sa droga na hanggang ngayon po ay hindi po tinutuldukan ng Malacanang at ng First Family, lalo po ng Pangulo, yung issue po sa kanya about sa paggamit niya ng illegal na gamot o pinagbabawal na droga o gamot nga po, di ba mga katambay? Wala pong aksyon ng gobyerno riyan. Nagiging aksyon lang daw po di umano. Ang mga kritiko, di umano ay napakadaling tanggalin o suspindihin sa pwesto. Kaya po umuugong ang balita mga katambay na mismo ang Attorney Harry Roque ay napakarami po niyang pasabog sa ating mga ating mga Pilipino sa buong bansa, lalo kung ikaw ay nakakapanood ng social media, talagang inisa-isa niya po ang posibilidad di umano na mangyari sa mga Duterte. Lalong-lalo na po ang Pangulong Duterte. Ang dating Pangulo ay talagang ikukulong na at isasama pa ang Vice President. At alam naman po natin ang issue po sa ICC ay hindi lang po isinama po sa kaso ng EJK ang dating presidente at isinama na rin po, idinawit na rin po ang Vice President at kasama rin po dyan mga tambay, di ba? Si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Yan po ay apat po yan na talagang mga opisyalis natin na matataas ang katungkulan sa ating bansa na ipakukulong po ng ICC. Ang nakapakasakit lang po niya mga tambay, kung yan po ipapapasukin ng ating gobyerno, then mismong mga Pilipino nating militar, sundalo, kapulisan ang ang uhuli. Ang uhuli po kapwa Pilipino na lingkod bayan na si dating Pangulong Duterte, isa rin at siya lang ang nakapagpataas din ng mga allowances, sweldo ng lahat ng kapulisan, lahat ng sanghay ng sinasabing naglilingkod at sa kapayapaan ng ating bansa ay naitaas ang kanilang mga sweldo, allowances, mga retirement. Ang dating Pangulong Duterte lang ang nakagawa noon mga katambay. Pero sa kabila niyan, mismo mga kapulisan at militar ang aaresto, ang magbibigay ng sinasabing para ito mahuli at dali sa dahate. Yung po'y bansa na ikukulong mo ang isang dating Pangulo sa hindi niya bansa, kung ano man yung sinasabing kaso na ibinigay nyo. At kasama pa ang Vice President, mga katambay, at Senator Bongo dyan. Kung yan po'y may katotohanan lahat ang pahayag ni Attorney Harry Roque, mga katambay, at si Senator Bongo. Ito po'y napakalaking problema ng bansa pag ito po ay sa lahat ng tinuran ni Attorney Harry Roque. Ito po'y malaking gulo sa ating bansa. Dahil alam po natin ang mga Pilipino, nakikita po natin mga Pilipino ang nagawa ng dating Pangulong Duterte, Pamilya Duterte, at ang mga taga Davao. Sa nakikita po ni Kamanong, hindi papayag po ang mga taga Davao dahil yung kanilang lugar, ikukumpara mo sa Metro Manila, mas safe ang Davao sa Metro Manila. Na napakagulo ng Metro Manila, lalo ang Maynila na nasa crime index ng buong Southeast Asia ang Manila, pero hindi natatanggal ang mayor doon mga katambay dahil yung pagsugpo ng yung sinasabing kapayapaan sa Manila, lalo sa krimen na number 1 ka na pinakamaraming crime sa buong Southeast Asia, hindi nakakaproblema ang mayor ng Maynila mga katambay. Pero ang mayor ng Davao City umuugong-ugong na tatanggalin o sususpindin sa kanyang pagiging ama ng bayan ng Davao, na yung kanilang ginagawa sa Davao ay napaka peaceful, napakaliit ng krimen kumpara mo sa Metro Manila, at napakaliit na porsyento ng droga na nakakapasok sa kanilang bansa mga katambay kumpara mo sa Metro Manila. Pero dito nga po natin makikita ngayon mga katambay kung talagang handa ng ating gobyerno ngayon na maging magulo ang bansa. Sa kabila ng lugmok tayo sa kahirapan, napakataas ang bilihin, at talagang nagpupumilit po sila na sinasabi na sa panahon ngayon dahil
malapit na po ang SONA, mga katambay. Kaya po sabi po ng ating mga kabayan, talagang pipilitin din nila para bumango sa SONA na ibaba kahit papaano ang bigas. Dahil 2 taon na po na talagang ang mga Pilipino ay gising na. Ang ginagawa lang po nila para ang mga Pilipino, lalo po ang nasa probinsya, na hindi talaga sinasabing lahat ng Pilipino yung puso't damdamin talagang puro hirap na lang ang sasabihin at nasa damdamin nila. Ano po ginagawa nila para maibsan ang problema na sinasabi pong Band-Aid solution din po? Ayuda. Puro ayuda po ang pinamimigay po ng ating pamahalaan na sinasabing Band-Aid lang po, mga katambay. Hindi po ito pang matagalan. Dahil yung binigay po nilang ayuda, sandali lang po yun. Pag yun po ay naubos, ano po ang susunod? Mahal pa rin ang bilihin, mahal pa rin ang kuryente, mahal pa rin ang tubig, mahal pa rin lahat, gasolina, at ang sweldo kakarampot, mga katambay. Yun pa rin po ang tunay na realidad ng ating buhay, mga katambay. Sandaling ayuda, hindi tatagal ng 1 buwan yan. Pagkatapos nun, yun na naman ang problema, bumalik na naman ang problema. Ang nangyari lang po, hindi po kaya tinuturuan lang natin ng sinasabing katamaran ng ating kababayan imbis na trabaho at maggawa tayo o mag-produce tayo ng maraming trabaho sa ating bansa para ang ating mga kababayan ay hindi rin umaasa sa ayuda. Di po ba, mga katambay? Pero hindi po against si Kamanong sa ayuda. Dahil po unang-una po, mga katambay, pera po ng Pilipino po ang pinamimigay dyan at taxpayer po ang binibigay na pera po ng galing po sa pamahalaan. Hindi po pera ng mga politiko yan, mga tambay. Hindi po nila pera yan. At yan po, lahat ng Pilipino na ay nagtatax po. Lahat po. Pati po, lalo po ang mga OFW. Malaki po contribute ng OFW sa ating bansa, mga katambay. Lalo po ang kanilang remittance. Kaya po, nagtataka lang din po si Kamano, ang ginagamit pong Band-Aid solution ng ating bansa ay puro ayuda, pagpapamigay ng pera. Pera po ng taxpayer, mga katambay. Kaya po ang mga taxpayer at ang mga OFW, mga katambay, nagtataka lang po sila sa ginagawang solusyon ng gobyerno dahil yung mga sinasabing Band-Aid solution, sinasabi po ng mga Pilipino, hindi po kaya waldas o panandaliang solusyon lang ang ginagawa na puro pera na lang po ang ginagawang solusyon sa mga problema ng bansa. Puro pera, ayuda. Hindi po talaga long-term solution. Tapos, pagkatapos po ng sinasabing short o sinasabing Band-Aid solution, babalik na naman po sila sa pamilya Duterte, mga katambay. Pamilya Duterte na naman ang problema ng bansa. Ito po, si Mayor Baste, si Sara Duterte, at lalong-lalo na ang dating Pangulong Duterte. Kayo po, mga katambay, ano po sa tingin nyo? Ito po ba ito ba yung tatanggapin at katanggap-tanggap ng mga Pilipino yung ginagawa po nila ito, di umano na umuugong na pati ang mayor ng Davao City ay tatanggalin o sususpindihin nila sa pagiging alkalde nito? At yung pagpasok po at paghuli at pagdakip sa pamilya Duterte, kasama na dyan ang senador, 2 senador ng ating bansa na talagang dadali nila sa Dahig at doon nila ikukulong. At ang ayon pa kay Atty. Roque, siyempre po, pag nakakulong na rin doon ang BP Sara at hindi niya na nagagampanan ang kanyang tungkulin, ay matatanggal na rin po siya sa pagiging sinasabing DepEd Secretary. At siyempre po, doon na rin po natin malalaman kung mangyayari po talaga di umano yan. Yung pagiging Vice President niya ay masasama rin doon sa pagtanggal sa kanyang sinumpaan tungkulin na binigay po natin na tayong mismo mga Pilipino, majority ng Pilipino halos, more than 30 million voters ang nakuha niya. Pero isa lang po ang ang gagawa ng desisyon na papasukin ng ICC. Walang iba, isang tao lang po ang magdidesisyon, ang ating Pangulo. Kung sila'y papapasukin at bibigyan po ng enforcement. Ang enforcement ay manggagaling pa sa atin, hindi sa ICC. Kaya po, mga tambay, ano po sa tingin nyo? Ito po ba'y makakatulong sa problema ng ating bansa, yung ginagawa nilang pamumulitika sa mga Duterte at hindi ang trabahuhin ay problema ng bansa? Ito po ba hindi magiging magulo ang ating bansa at lalong hahantong po sa kahirapan at talagang maglalayasan lalo dahil gugulo ang ating bansa? Sino pa ang papasok na investor sa ating bansa pagka po ganito po ang nakikita po ng mga
mga mayayamang bansa, mga negosyante na ang tinatrabaho lang ng ating pamahalaan ay iisang pamilya lang ang problema ng bansa. Sa tingin niyo po ba babangon at magiging bagong Pilipinas ang ating bansa at magiging world class pagka ang pinoproblema mo lang 2 taon na halos ay isang pamilya lang? At nasasama na rin dyan ang pamilya ng Kibuloy, di ba? Isama na natin. At isa rin problema ng bansa yan, mga tambay. Di ba? At nahandyan din ang Bantag yata, di ba? At yung Tebes, na malapit na rin po yata nila iuwi sa Pilipinas. Yan po ang mga talagang salot yata, di umano. Sinasabi nila na talagang hindi uunlad yata ang Pilipinas pagka itong mga pamilya na ito at yung nabanggit ni Kamanong hindi mabigyan ng sinasabing aksyon ng gobyerno. Kaya hindi po yata nila talaga ito titigilan dahil malalim na politika po ito, mga katambay. Kaya po nakakalungkot. Pero sa tingin ni Kamanong, problema po ito ng administrasyon. Pag ito po ay ginawa po nila na talagang walang malalim na investigasyon at basta-basta mo na lang tatanggalin sa pwesto ang isang alkalde na naglingkod ng napakaganda sa kanilang syudad at talagang sinasabing sa buong Pilipinas, isa ang Davao sa pinaka-safe na lugar sa ating bansa at peaceful. Tapos bigla mong sasabihin na may problema ang mayor doon. Abangan na lang po natin, mga tambay, kung may katotohanan ang mga pahayag at pasabog sa balita at ni Atty. Harry Roque, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong po, nalulungkot po sa nangyayari sa ating gobyerno sa kabila ng kahirapan ng ating bansa. Ito pa ang nakikita natin at napapanood sa balita. Ang pamilya lang, isang pamilya lang po ang nagiging problema ng bansa. Wala po ang kahirapan sa kanila, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nag-iiwan po na tis-tis lang po, mga katambay. At makakabangon pa ang ating bansa. Paalam, happy weekends, ingatan nawa. Bye-bye.